Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa media conference ng Reyna Pilipinas. So ano ang chika natin dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Reyna Pilipinas tayo ngayon. So, kanina nga naganap na ang kanilang media conference. Napakabongga, napakaganda, at napaka-winner. Siyempre, excited ako dahil ang daming eksena, ang daming ganap, at higit sa lahat, siyempre, excited ako kung ano ang ipapakita nila ngayong taon na to dito sa kanilang pageant. Siyempre, looking forward tayo kung ano ang kaganapan, sino nga ba ang sasali. So, sabing ganon, this end of the month, ano ba, end of July o end of this month, sabi nila ay dapat daw meron na silang kandidata. O, di ba? Yan, abangan natin yan. Ang kanilang coronation ay target nila ay August 7. So, tingnan natin kung hindi sila uurong, susulong. So, tingnan natin. And then, ilang kandidata kaya ang magjo-join sa kanila. So, yon ang abangan natin. So, syempre, nakafocus sila sa Miss Grand Philippines. So, ito na yung bagong Miss Grand Philippines. Oho. Tapos, meron din daw dito pang Miss Grand All-Stars. And then, syempre, ang national director nito ay si Emma Tiglao at ang presidente naman ay si Jojo Bragais. Syempre, ayoko sanang mag-comment. Pero may question ako kasi parang first time lang sa history sa mundo ng pageantry, ang reigning queen ay naging national director. Yung tipong hindi pa siya nagpuputong ng corona doon sa international, tapos hindi pa siya nagpuputong ng corona sa bagong reyna ng Miss Grand, tapos siya na yung national director, o di ba? Ang bongga ni Emma Tiglao. So, syempre, natuwa ako para kay Emma Tiglao dahil syempre blessing to sa kanya. At higit sa lahat, natuwa din ako para kay Jojo dahil finally, presidente na siya ng isang beauty contest. O, yun. So, happy ako for them. And then, let's see kung sino mga magsisisalihan, kung sino nga ba ang mga napipisil nila. For sure, meron na silang mga nakausap na sasali dyan. And then, tingnan natin kung sino-sino ang mga magiging kandidata nila for the first edition. And then, kanina din, nandiyan din si Vanessa Fulgarin at saka syempre, ang MGI top 5 natin na si Gasini Ganados na grabe ha, ito nga ang reaction ng iba. Sabi ganun, kinabog daw ni Gasini, ang ganda ni Fulgarin kanina. To be honest, yes. Mas parang nakita ko yung ganda ni Gasini. Bagay sa kanya yung red. At masasabi ko, in fairness kay Gasini, ha, talagang naloka talaga ako sa beauty na meron siya. Sobrang wow. Ang ganda. So, masasabi ko, si Gasini ay hindi lang pang all-stars. Pwede din siya sa, ang tawag dito, sa MGI o kaya Miss Grand Philippines. Sumali kaya si Gasini, parang feeling ko hindi na. At ayun, so sobrang excited ako dahil grabe. Ano kaya ang mangyayari pa kay Gasini? Kanina ang ganda. Kinabog niya yung ganda ni Vanessa. Nakita ninyo? Si Vanessa, hindi ko maintindihan kung bakit kanina hindi ganun kabongga yung beauty niya. Siguro dahil katabi niya si Gasini at nalalamon talaga yung ganda niya. Pero maganda naman si Vanessa, sa totoo lang. Pero hindi ko alam kung bakit kanina parang hindi nag-shine yung beauty ni Vanessa at nag-shine ang beauty ni Gasini Ganado. So, yun. So, medyo naloka ako sa part na yun. And then, ano pa ba? Siyempre, aalamin natin dyan kung ano ang mga pagbabagong magaganap.
at ano ang sistema nila sa pagpili nila ng beauty queens. Oho. At saka paano yon, may MGI All-Stars at saka merong Miss Grand International. So, excited ako dahil baka, alam mo yon, ang mangyari ay marami magsisalihan. Oo. And then, sabi ganon ano nga daw, sabi ni Mr. Nawat, ay tutulong siya para sa production at dadalhin niya yung mga ginagamit nila dito sa Pilipinas or parang bibili ba or paano to. Pero in fairness ha, para tumulong talaga si Mr. Nawat. Paano naman kasi parang pili ko silang dalawa din ang magkasosyo dyan. And then, ayun, excited ako dahil syempre malinaw yung ibibigay nila sa ating production. Tapos, ano kaya ang eksena? Oho, bongga ba ang magiging production nila sa kauna-unahang pagkakataon? Tapos, syempre, titignan ko din kung si Emma Tiglaw ba ay magkakaroon ng farewell walk. Kasi di ba, kung iisipin mo, parang siya kasi yung national director pero siya yung reigning queen. So, medyo nakakaloka yan. And then, tignan natin kung si Emma Tiglaw ay siya nga ba ang magkakaroon ba siya ng farewell walk, and then magkano ba ang cash price nila dito. Yan din yung mga abangan natin, yung cash price nila, kasi syempre para daw sa pagbabago ng mundo ng pageantry, so ibig sabihin may papremyo, di ba? So dapat naman talaga may papremyo ang bawat pageant sa Pilipinas, kasi kaya nga sumasali yung mga girls natin para, alam mo yun, magkaroon sila ng income, magkaroon sila ng pera, di ba? So sana naman may papremyo. And then tignan natin kung ano ang mangyayari sa Reyna Pilipinas. So, ang ganda ng title, no? Reyna Pilipinas. So, I'm so excited. So, lahat yan, kasi hindi pa natin makikita yan sa ngayon hanggat hindi pa sila nagsisimula, hanggat hindi pa natin nakikita yung pageant nila na talagang nagraran na. So, hindi pa natin yan masasabi na successful sila dito. Pero kanina yung event nila, masasabi ko, very successful kasi ang ganda-ganda naman yung ginawa nilang media press, di ba? And then, I hope na sana si Jojo ay, alam mo yon, mailaban niya to ng bonggang-bongga at tumagal pa ang pageant niya hanggang sa mawala na siya ng hininga. Charot. So, yun. Kasi, di ba, parang ibig sabihin nun, hanggang sa tumanda siya. O, yung parang binibining Pilipinas, umabot ng 60 years na, 70 years, di ba? So, yun. Ganun lang yun. And then, I hope na sana ay mailaban niya to hanggang sa dulo at tingnan natin kung ano ang mga mangyayari dito, kung ano ang mga madadagdag na istorya sa susunod na mga panahon. Kasi di ba gano'n naman, parang may aalis na corona, tapos may papasok, tapos ayun nga, so sana yung tandem nila ni Mr. Nawat ay umabot hanggang sa dulo. Di ba? Kasi kung isipin niyo si Mr. Nawat, nag-start sa isang kakilala, tapos lumipat sa Binibining Pilipinas, tapos lumipat sa tawag dito, sa Miss Grand Philippines na. Tapos ngayon naman Reyna Pilipinas na. Di ba? Kasi hindi na nga nila pwede gamitin yata yung Miss Grand Philippines because of license. So ngayon, kailangan ay ayun na. So, magtayo na sila ng sariling pangalan, Reyna's Pilipinas. Kasi, kung iisipin mo, ang Miss Grand Philippines, syempre kay Mr. Arnold yon. Tapos, parang kung gagamitin nila, hindi ko alam kung pwede. Kaya siguro nag-produce sila ng panibagong title name. And then, ayan, let's see kung ano ang mangyayari sa Miss Grand International. So, I'm so excited. Binanggit din nila kung ano yung hinahanap nila sa girl. And then, I hope na sana makakita tayo ng kandidata na eksakto doon sa hinahanap nila. And looking forward ako kung ano nga ba ang magiging pasabog nila dyan ng bonggang-bongga. For sure, maganda yan kasi syempre makikialam si Mr. Nawat Kumbaga parang sinasabi ni Mr. Nawat na tutulungan niya at magdadala siya ng, alam mo yon. Pero kasi di ba parang isasakay sa aeroplano tapos papasok dito yung kanilang parang ang hirap. Paano pag nasira pa yung mga lengk-lengk ng mga ganon. But let's see.
magtiwala tayo sa kanila and then tingnan natin kung ano ang makikita natin sa pageant ng Reyna Pilipinas. So, malapit na. So, August 7. Tapos, tawag dito, sa 30th, malalaman na natin kung sino yung mga magiging kandidata nila dito sa Reyna Pilipinas. So yon, abangan natin yan ng bonggang-bongga. Di ba? And then, ayun, sabing ganon si MJ Lastimosa, welcome na daw kay Mr. Nawat. Hindi naman daw siya nagtanim ng galit kay kay MJ Lastimosa. And then, ayun yung maganda na parang kalimutan na and then magsimula ng tama. And then, tingnan natin kung mag-work nga ba sila sa mga susunod na panahon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!